Walang magagawa ang pagsigaw mo, Mayang. Hindi ka na matutulungan ng traidor mong ama at ng hangal na lalaking yon. Dinala na namin sila sa dapat nilang kalagyan. Hayop ka! Ano ginawa mo sa kanila? Demonyo ka! Sisihin mo sila, Mayang, kung bakit wala na sila sa mundong ito. Ano ibig mo sabihin? Masyado ng pakialamero ang iyong ama at sisi mo. Kinakalaban nila ako at ang ating Panginoon. Pinagtangkaan nilang pagtaksilan ng ating tribo sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Kaya't nararapat lang sa kanila ang mamatay. Walang masamang ginagawa si Simo at hindi rin traitor ang ama ko! Alam yan ang buong tribo! Walang masamang ginawa. Ano yung ginawa nilang paninira sa akin at sa ating Panginoon? Isa yung malaking kalapastangan. Buhay ang kapalit sa sino mang sumalungat at kumakalaban sa ating Panginoon. Pero kilala ko si ama. Mabuti siyang tagasunod. Ikaw ang may tinatagong lihim. Ikaw ang nagsisinungaling sa tribo natin. Kailanman hindi namin pagsisiyan ang pagtuligsa sa kasamaan mo. Kayo ang mga masasama dahil kinakalaban ninyo ang ating Panginoon, ang nagbibigay ng kasaganaan at lakas sa ating tribo. Ang ginawa ninyo ay labag sa ating mga aral at paniniwala. Ang iyong ama, si Simo at ikaw ay panganib sa ating tribo. Kaya tulad nila, nararapat lamang na mamatay ka na rin. Ala, dali na ang babaeng yan. Naghihintay na sa kanyang Panginoon nating si Sukbal. Hindi! Bitiwan niyo ako! Ayoko! Bitiwan niyo ako! Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ako po si Ami, 37 anyos, isang single mother. May gusto akong i-confess, isang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Sana po ay pakinggan ninyo ako ng may bukas na isip dahil hindi ito madali para sa akin. Ako po ay mayroong kleptomania, isang uri ng mental health disorder. Sa madaling salita, ako po ay isang klepto. Hindi ko mapigilan ang matinding pagnanasang kumuha o magnakaw ng mga bagay. Kahit gaano pa ito kaliit, kamura o wala namang halaga sa akin. Hindi ko po ito ginagawa para sa pansariling kapakinabangan. Kadalas ay, bago ako magnakaw, ay nakakaramdam ako ng sobrang tensyon. At pagkatapos ko naman itong gawin, saglit akong nakararamdam ng ginhawa o kasiyahan. Pero kasunod nito ay matinding guilt at kahihiyan. Ayoko po ng ginagawa ko. Hindi ko ito ipinagmamalaki. Ngunit sa totoo lang, hirap na akong pigilan ito. Alam kong mali, pero hindi ko ito makontrol. Isa sa mga naging biktima ko ay ang nanay ng aking matalik na kaibigan. Itatago ko na lang siya sa pangalang Abby. Ang pangalan naman ng kanyang nanay ay itatago ko sa pangalang Nanay Sita, isang byuda. Isang gabi, habang nakitulog ako sa kanila dahil sa paggawa namin ng school project, nagawa kong kunin ang ilang gamit mula sa tokador sa kwarto ni Nanay Sita. Tahimik kong inilagay ang mga ito sa loob ng aking backpack. Kinabukasan, pag-uwi ko sa bahay, agad kong tinimnan kung ano-anong mga nakuha ko. Laking gulat ko nang makita kong isang lumang notebook. Dahil sa matinding kuryosidad, binuksan ko ito at sinimulang basahin. Isa pala iyong diary at ang may-ari nito ay ang nanay ni Nanay Sita. Ang lola ni Abby na matagal nang pumanaw. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa ko ang mga nakasulat sa diary ay nangilabot ako. Hindi ako makapaniwalang naranasan ng lola ng aking kaibigan ang ganoong mga bagay. Siyempre, nalaman nila ang ginawa kong pagnanakaw, ngunit dahil alam nila ang kondisyon ko, ay naintindihan naman nila ako. Ang mga nabasa ko sa diary ang siyang ilalahad ko dito sa inyong channel. Pero bago ito, ay humingi muna ako ng pahintulot kay Nanay Sita. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa diary at ang hangarin kong ibahagi ito sa iyo. Sa kabutihang palad ay pumayag naman siya. Matagal na rin daw na mayapa ang kanyang ina at naniniwala siyang may aral din na mapupulot sa kwentong yon na kahit siya ay hindi makapaniwalang naranasan ito.
Ang kanyang ina na si Mayang ay nagmula sa isang tribo na hindi ko na lamang babanggitin. Pati na rin ang lugar na pinagmulan bilang pag-iingat at respeto sa kanilang kultura at pagkakakilanlan. Ama, nalalapit na naman po pala yung araw ng pag-aalay sa ating Panginoon na si Sukbal. Isa na naman pong babae sa ating tribong suswertehin. Tama ka, anak. Isang babae na naman ang mabibiyayaan ng masaganang buhay. Napakabait talaga ng ating Panginoon. Dahil taon-taon, nagbibigay siya ng ganitong pagkakataon para sa ilang kababaihan ng ating tribo. Pero, bakit po puro babae lang ang binibigyan ng magandang kapalaran ng ating Panginoon? Bakit hindi man lang niya biyayaan pati ang mga kalalakihan sa tribo natin? Yan ay dahil ayon sa paniniwala ng ating tribo. Mas maswerte ang babae kaysa sa lalaki. Dahil kapag sinuwerte ang isang babae sa tribo natin, babalik ang swerteng nakamit niya ng sobra-sobra pa sa ating komunidad. Kaya't ang ginagawa ng ating Panginoong Sukbal, taon-taon, nagbibigay siya ng swerte sa piling mga babae at ang kapalit ay masaganang buhay at pag-unlad ng ating tribo. Ang maswerteng babaeng pipiliin naman ng ating pandita na si Guyong upang bigyan ng biyaya ng ating Panginoon. E ano po bang kwalifikasyon ni Pandita Guyong sa pagpili ng babae na bibigyan ng swerte? Wala namang ibang kwalifikasyon ang kailangan, anak. Ang kailangan lang, ang babae ay isang berhen. Birhen, Ama? Eh bakit po kailangan birhen? Ibig sabihin, hindi pwedeng swertehin ng mga babaeng may asawa o biyuda na? Dapat daw kasi ay malinis pa ang babae na ihaharap sa ating Panginoon bago ito bigyan ng biyaya. Kaya't berhen o wala pang karanasan ng kailangan, anak. Sana naman po ang mamapili ako ni Pandita na mabigyan ng swerte. Maganda sana yun, anak. Isang magandang oportunidad para sa iyo. Pero hindi ko yata kakayanin na mahiwalay ka sa akin. Lahat ng mga napipiling babae na nabibigyan ng swerte ng ating Panginoon ay hindi na nakababalik pa rito. Hindi na rin sila nakikita ng kanilang pamilya. Eh bakit po? Kawawa naman po yung pamilya ng mga babaeng sinuwerte. Hindi na nila nakikita yung mga anak, kapatid o kamag-anak nila. Ganoon talaga, anak. Ang sabi ni Pandita Guyong, yun ang malaking kapalit ng tinamong swerte ng sinumang babaeng mapipili. Pero hindi naman kumontra ang mga pamilya ng mga babaeng nakatanggap ng swerte. Ang mahalaga, nabiyayaan ng swerte ang kanilang kaanak. Dahil yun ay espesyal na biyaya na ibinigay ng ating Panginoon. Pero kung ako ang tatanungin, ayokong ikaw ang mapili, anak. Ayokong mawalay ka sa akin. Kayo talaga? Mahal na mahal niyo ako. Mahal na mahal talaga kita, anak. Ikaw na lang ang natira sa akin mula nang mamatay ang iyong ina. Wala na akong ibang pamilya kundi ikaw. Ang mabuti pa, tapusin mo na ang paglalaba mo dyan sa batis at marami pa tayong gagawin sa bahay. Tama kayo ng narinig. Sa pinagmula ng tribo ni Maya, tuwing dumarating ang araw ng kapistahan o pag-aalay sa sinasamba nilang Panginoon, na itinatago ko na lang sa pangalang Sukbal. Pumipili ang kanilang pandita ng isang babae mula sa kanilang tribo na bibigyan ng swerte ng kanilang Panginoon. Ang pandita sa kanilang tribo ay isang tao na may mataas na kaalaman, karunungan at kasanayan sa mga tradisyon at kultura ng kanilang komunidad. Karaniwan itong itinuturing bilang leader o tagapayo at maaari ring may tungkuling espiritual o relihiyoso tulad ng pagiging albularyo, manggagamot
o tagapagturo ng mga ritual at alamat ng tribo. Samantala, hindi ko nasasabihin ang totoong pangalan ng sinasambang Diyos ng kanilang tribo dahil tiyak na may makakaalam at makakahanap nito sa internet. Magatalino pa naman ang ibang tagapakinig. Ama, ano pong gusto niyong iluto ko ngayong araw? Inihaw, pinausukan o sinabawang isda? Kahit ano anak, alam ko naman na kahit anong lutuin mo, masarap. Magandang araw po, tatahakan. Mayang. Oh, Simo, ikaw pala. Magandang araw din sa'yo, Simo. Galing po ba kayo sa batis? Oo, Simo, sinamahan ako ni Ama sa paglalaba. Maaga ako natapos, kaya maaga ako nakapagluto ngayon. Nako, ganun ba? Sayang naman. Ako sanang sasama sa'yo kanina eh. Kaso, tinulungan ko pa si ina sa mga gawaing bahay. Ay, nako, gusto lang yun. Mas mahalaga na unahin mo ang pagtulong sa iyong ina. Tama ang anak ko, Simo. Tama lang na unahin mo ang iyong ina. Dahil ang isang mabuting anak, laging handang tumulong sa magulang. Lalo na kung ito'y para sa ikabubuti ng pamilya. Kasi po, nangako po ako kay Mayang. Nasasamahan ko po siya ngayon. Nahihiya po tuloy ako na hindi ko natupad ang sinabi ko. Simo, iho, alam mo, hindi mo na kailangang patunayan pa sa anak ko ang sarili mo. Matagal mo na yang ipinapakita sa kanya. Mula bata pa kayo, palagi kang nariyan para sa kanya. Palagi mo siyang tinutulungan. Palagi mo siyang sinasamahan kapag wala kami ng kanyang ina. Palagi kang nakasuporta sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Kaya nga, nang magsabi ka sa akin na gusto mong ligawan ng anak ko, hindi ako tumutol. Alam ko na hindi mo kailanman pababayaan ang anak ko. Ama, bakit parang sa tono ng pananalita niyo, parang pinamimigay niyo na ako? Anak, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung mawawala ako sa mundong ito, panatag ako. Dahil alam kong iiwan kita sa isang responsable at mabuting lalaki na gaya ni Simo. Ama, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Mahaba pa ho ang buhay niyo. Matagal pa tayo magkakasama, hindi ba? Ayaw niyo nga ako mapili na mabigyan ng swerte ni Panginoong Sukbal eh. Ano? Hindi talaga ako papayag, Mayang. Alam ko na ang mangyayari kapag ikaw ang napili. Oo, dahil pag ako ang napili, mawawala na ako ng tuluyan sa lugar na to. Hindi ko na makikita kahit kailan si Ama at hindi na rin kita makikita. Hindi. Hindi ako papayag na mangyari yun, Mayang. Hindi maaari na ikaw ang mapili. Kung mangyari man yun, may magagawa ka ba? Alam mo naman na kapag si Pandita Guyong namili kahit may kasintahan ng babae, walang magagawa basta napili niya. Hindi rin maaaring kontrahin ang pagpili ng pandita dahil ito ay nakasaad sa batas ng ating tribo. Ang babaeng mapipili ay kailangang sumunod, kundi ay buhay ang magiging kapalit. Hindi lang yun, puputaktihin din ito ng kamalasan. Ang kanyang pamilya ay dadanas ng sunod-sunod na sakuna at mawawala ang kanilang kabuhayan. Kaya't kahit gaano pa man siya tumutol, kailangan niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ito ay hindi lamang tungkulin. Ito ay sagradong utos mula sa ating Panginoon. Sa sinabi ng ama ni Mayang na si Tata Hapan, biglang bumagsak ang balikat ni Simo. Bakit pa kasi kailangan gawin ang pagpili na yan tuwing sasapit ang pag-aalay? Magpakasal na kaya tayo, Mayang? Para hindi ka na mapili ni Pandita Guyong. Simo, hindi pa ako handang magpakasal. Alam mo naman yun, di ba? Marami pa akong gustong gawin. Gusto ko munang matupad yung mga pangarap ko para sa sarili at sa pamilya ko.
Gusto ko makapag-aral. Makita ang mundo sa labas ng ating nayon. Hindi ko pa kayang itali ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Lalo na kung kasal ang pag-uusapan natin. Kung yun lang ang paraan para hindi ikaw ang mapili, para bigyan ng swerte ng Panginoong Sukbal, gagawin ko. Dahil ayoko mawala ka sa akin, Mayang. Mahal na mahal kita. At hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Pero si Mo, hindi naman sigurado na ako'y mapipili ngayong taon eh. Maraming mas magagandang dalaga sa tribo natin at siguradong isa sa kanilang mapipili. Hindi tayo nakasisiguro dyan, Mayang. Naalala mo ba sina Uro at Talisa? Yung magkasintahan nating kababata? Di ba si Talisa ang napili ni Pandiguyong nung nakaraang taon? Kahit hindi naman nila inaasahan. Ang akala nga ng pamilya ni Talisa, yung kapatid niyang bunso na mas maganda ang mapipili. Si Uro, simula nang tuluyang mawala si Talisa, hindi na siya mapagkausap. Parang nawala na rin siya sa sarili. Wala na ang dating masayahing Uro na kilala natin. Huwag niyo munang pangunahan ang tadhana. Kung pipiliin, pipiliin. Kung hindi, hindi. Ganun lang yun. Ang mabuti pa, sumama ka na sa bahay si Mo at tulungan mong magluto si Mayang para makabawi ka sa hindi mo pagsama sa kanya sa batis. Opo, tatahakan. Oh, narinig mo yun ha, Mayang? Kaya akin na yung bitbit mo at ako na magdadala niyan. Oo na po. Ito na. Bitbitin mo na tong batsa. Huwag kang magreklamo kung mabigat ah. Walang mabigat sa akin. Basta utos mo, mahal. O ano, tiklop ka kay ama no? O sige na, ano pang hinihintay mo? Dali mo na, bilisan mo. Si Simo ay kababata ni Mayang na matagal nang may pagtingin sa kanya. Bukod sa pagiging mabait, magalang at masipag. Si Simo rin ang kinikilalang pinakamakisig sa lahat ng kalalakihan sa kanilang tribo. Maraming kababaihan ang humahanga at nahuhumaling sa kanya. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi niya pinapansin dahil ang kanyang puso ay matagal nang nakalaan para kay Mayang lamang. Hakan! Hakan! Nandiyan ka ba? Ha? Si Kadyo yun ah. Si Kakadyo nga ang nasa labas. Mukhang hinahanap ang iyong ama. Oo nga, teka. Tatawagin ko si ama. Ama? Ama, may naghahanap po sa inyo. Oh, anak. Bakit? Nasa labas po si Kakadyo, ama. Hinahanap kayo. Si Kadyo. Bakit kaya? Sige, lalabasin ko. Oh, Kadyo. Anong kailangan mo? Hakan, gusto kita makausap tungkol sa mga nawawalang bihag. Anong ibig mong sabihin nawawala? Teka. Huwag tayong mag-usap dito. Halika sa loob. Pinatuloy ni Hakan ang isa sa mga kasama nila sa tribo na si Kadyong, na isa ring malapit niyang kaibigan. May importante itong sasabihin. Ano ang tungkol sa mga bihag? Ano ba ang nangyari? Bigla na lamang nawala ang mga bihag natin. 3 beses na itong nangyari, Hakan. Ang sabi ni Pandita Guyong, pinalaya na raw yung iba, lalo na yung mga hindi nating katribo. At yung iba naman na mabibigat ang kasalanan, pinatapon sa malayo. Ano? Hindi ba't nakasaad sa batas ng ating tribo na kapag ang isang dayo ay nakagawa ng kasalanan sa atin at sa ating komunidad, kailangan niyang pagbayaran ito sa pamamagitan ng pagkakakulong ng 1 buwan? Wala pa ang 1 buwan na nakakulong yung mga dayong bihag. At isa pa, yung mga katribo natin na bihag na mabibigat ang ginawang kasalanan, yung isa doon nakapatay pa. Bakit sila ipapatapon sa malayo? Di ba dapat ang kaparusahan sa kanila ay ang makulong ng 5 o higit pang taon?
Hindi yan ang nakasaad sa batas ng ating tribo. Nagtataka rin ako, Hakan eh. Hindi ko magawang itanong kay Pandita Guyong. Baka kasi sabihin niya, nangingialam ako sa mga desisyon niya. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin maintindihan ang mga hakbang na ginagawa niya nitong mga uli. Parang may tinatago o kaya na may ibang dahilan na ayaw niyang ipaalam sa ating mga katribo niya. Hindi pa tayo rin mga nakakatanda sa tribo ang dapat siyang guniin sa ganitong mabibigat na bagay. At ito pa, may isa pa akong nalaman. Narinig ko siya kahapon. Nagpaparap siya ng mga dalaga sa kapatagan. Hindi ko alam kung bakit niya yung ginagawa. Ano? Nagpapahanap siya ng mga dalaga? Bakit niya gagawin yon? Hindi kaya para sa gagawing pag-aalay? Eh di ba dapat sa ating tribo mong gagaling ang maswerteng bibigyan ng biyaya ng Panginoong Sukbal? Hindi ko rin alam. At yun nga rin ang pinagtataka ko. Na bang kailangan niya sa mga dalagang pinakukuha niya sa kapatagan? Hindi ba't labag na yun sa ating batas? Bawal tayong kumuha ng mga tao mula sa ibang teritoryo o lugar. Oo. Dahil ang tribo natin ay naniniwala sa pagkakapantay-pantay. Ang ating tribo ay naniniwala na ang lupa, nasasakupan at mga tao ay tinuturing na sagrado. Kaya ang pagkuha ng isang tao mula sa ibang tribo, lalo na kung walang pahintulot, ay itinuturing na paglabag sa teritoryo, pagdukot o pang-aalipin. Maaari rin itong magsimula ng alitan o gera. Ibig sabihin, maaaring nilalabag ni Pandita Guyong ang batas ng ating tribo? Ayoko munang isipin yan, Kadyo. Matagal na nating kilala si Pandi Guyong. Ilang beses na niyang napatunayan ang kanyang kakayahan sa pagpapanatili ng ating kultura, paniniwala at tradisyon. Ngunit kung totoo ngang may ginagawa siyang lihis sa ating batas, wala tayong ibang magagawa kundi ang kumilos. Hindi tayo pwedeng manahimik. Tama ka, Hakan. Hindi ko nais-questionin si Pandita Guyong. Naging haligi siya ng ating pagkakaisa. Pero kung may mga desisyong hindi na para sa ikabubuti ng lahat, dapat nating malaman. Dahil ang katapatan natin ay hindi lang sa isang tao, kundi sa buong tribo. Pero sa ngayon, wala pa tayong pruweba na may ginagawa nga siyang taliwas. Siguro, ang kailangan nating gawin ay magmasid, maging mapagmatsyag. Alamin natin ang totoo. Hindi para sirain siya, kundi para masiguro na ang kinabukasan ng ating tribo ay hindi madadala sa maling direksyon. Kung wala siyang itinatago, wala tayong dapat na ipangamba. Pero kung meron, dapat tayong maging handa. Huwag ka mag-alala. Magmamanman ako. Baka nga may ginagawa si Pandita na hindi tama. At hindi lang natin alam. Baka mapasama pa ang buong tribo. Mag-iingat ka, Kadyo. Hindi basta-basta ang paghinalaan si Pandita Guyong na may malalim na impluwensya sa halos lahat ng nakatatanda sa tribo. Kapag nalaman niyang sinusubaybayan mo siya dahil pinaghihinalaan mo siya, baka hindi lang ikaw ang malagay sa panganib, kundi pati ang mga mahal mo sa buhay. Kaya kung gagawin mo yan, siguraduhin mong walang makakahalata. At kung may matuklasan ka, ako ang una mong sabihan. Sige, tatandaan ko yan. Babalitaan na lang kita. Nang makaalis si Kadyo, nilapitan ni Mayang ang kanyang ama. Hindi alam ni Hakan na narinig pala ni Mayang at si Mo ang pinag-usapan nila ng kaibigan. Ama, narinig ho namin yung pinag-usapan niyo ni Kakadyo. Totoo ho ba yung tungkol kay Pandita Guyong? Anak, hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng mga matatanda? Hindi namin sinasadyang marinig, Ama. Oo nga po, tatahakan. Narinig po kasi namin na may nawawala na naman po palang mga bihag. Diba, hindi ho dapat hinahayaan ni Pandita Guyong na basta lang pakawalan ng mga bihag. Tungkulin niya yon, lalo na't siyang tumatayong leader ng buong tribo. Nagtataka rin ako kung bakit pumayag siyang pakawala ng ibang bihag. Eh yung isa ron, ang kasalanan ay paninirang puri sa ating mga ninuno.
Isa yung mabigat na kasalanan. Kaya nga, palihim na mag-iimbestiga si Kadyo para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Lalo na't sinabi rin niya na kumukuha si Pandita Guyong ng mga dalaga mula sa kapatagan. Yung tungkol sa mga dalagang kinukuha, alam ko po ang tungkol dyan. Alam mo tungkol dun, Simo? Paano mo nalaman ng tungkol doon, Simo? Matagal na po nilang ginagawa yung tatahakan. Ang nagkwento po sa akin yan ay ang aking ina. Nakita raw niya mismo na may kasamang mga dalaga si Pandita Guyong galing sa kapatagan. Dinala raw nila ang mga yon sa sagradong kuweba. Ano? Sa sagradong kuweba? Doon naninirahan ng ating Panginoong Sukbal. Walang sino man ang maaaring makapasok doon. Ipinagbabawal na ang lugar na yon dito sa atin. Kahit si Pandita Guyong ay hindi maaaring pumasok doon. Alam ko rin po yon, tatahakan. Sinabi lang po sa akin yun ni ina noong nakaraang araw. Kung totoo ang sinasabi mo, anong dahilan at ginagawa yun ni Pandita Guyong? Ay, mas lalo tuloy ako nag-aalala. Baka may ginagawa siyang labag sa batas ng ating tribo. Palihim rin po ako magsisiyasa sa tatahakan. Malaki po ang respeto at pagmamahal ko sa ating tribo. Kaya kung may ginagawa man si Pandita Guyong na makakasira sa atin, kailangan na mapigilan yun. Simo, huwag ka na makialam dyan. Hayaan mo na si Ama magsiyasat tungkol dyan. Sila ang mas nakakatanda. Kilala mo ko, Mayang. Ang katapatan ko ay nasa ating tribo. Yan ang itinuro sa akin ng aking yumaong ama. Hindi uubra sa akin ang mga maling gawain. Kung kailangan kong tumindig para sa ikabubuti ng lahat, gagawin ko. Naiintindihan kita, Simo. Pareho tayo ng pinaniniwalaan. Tama ka ng piniling lalaki, anak. Hindi lang matapang itong si Simo. May paninindigan siya. Ama, pinalalaki mo naman ang ulo ng lalaking yan eh. Ang iyong ama na nagsabi na tama ang pinili mong lalaki. Kaya swerte mo talaga sa akin. Tama na muna yan. Ang mahalaga ngayon, malaman natin ang totoo. Hindi ba't palagi nagbibigay ng ulam ang iyong ina kay Pandita Guyong, Simo? Tamang-tama. Gumawa ka ng paraan para ikaw mismo ang magbigay ng ulam sa kanya. Dalhin mo sa bahay niya. Malapit yun sa sagradong kuweba. Baka may malaman ka doon. Maaasahan ba kita, Simo? Maasahan niyo po ako, tatahakan. Ako po ang bahala. Mabilis na isinakatuparan ni Simo ang kanyang plano. Kinagabihan, nadatnan niya ang kanyang inang si Sila na abala sa pagluluto ng masarap na ulam. Nilapitan niya ito at tinanong. Ina, nagluto na naman kayo ng ulam para kay Pandita Guyong? Oo, anak. Magbibigay ulit ako ng masarap na ulam para sa kanya. Alam mo naman, dalaga pa lang ako at hindi ko pa nagiging asawang yung ama. Ginagawa ko na ito sa yumaon niyang ama na dating pandita ng ating tribo. Talaga po? Bakit po? Siya ang dahilan kung bakit gumaling ang lola mo na dinapuan ng kakaibang karamdaman. Kaya mula noon, bilang tanda ng pasasalamat, lagi ako nagbibigay ng pagkain sa kanila. Ganun po pala yun, ina. Kaya pala palagi kayong may ulam para kay Pandita. Ano naman po yung niluto nyo ngayon para sa kanya? Sinabawang baboy. Talagang sinarapan ko ang pagluluto nito para kay Pandita. Maari po bang ako na lang ang magdala niyan sa kanya, ina? Total, may itatanong po ako sa kanya. Tungkol sa nalalapit na araw ng pag-aalay. Aba, pwede naman. Sige, ikaw ang magdala nito sa kanya, ha? Total, luto na rin naman ito. Pero teka, ano naman ang itatanong mo sa kanya? Baka po nangangailangan siya ng tao para sa gagawing arko sa gabi ng pag-aalay. Pwede po ako. Pati na rin po yung mga kaibigan ko. Maganda yan, anak.
Makakatulong ka pa sa gabi ng pagdiriwang. Masaya ko't kusa kang nagpakita ng malasakit. Yan ang ugali ng isang tunay na anak ng tribo. May malasakit. O eto na, dalhin mo na ang ulam nito kay Pandita Guyong. Nakangisi si Simo habang lumalabas ng bahay. Hawak ang mangkok na may lamang sinabawang baboy. Hinahak niya ang daan patungo sa bahay ni Pandita Guyong. Isang tahimik na lugar malapit sa sagradong kuweba ng kanilang tribo. Nandito na ako. Pero teka, parang wala namang kakaiba rito ah. Tahimik. Walang ibang tao. Wala rin dito yung mga lalaking palaging kasama ni Pandita. Pandita Guyong? Tao po! Pandita Guyong! Maya-maya, may nagbukas ng pinto. Oh, Simo. Ano't naparito ka sa aking tahanan? Magandang gabi po, Pandita Guyong. Inutusan po kasi ko ni Ina na dalhin sa inyo itong niluto niyang ulam na sinabawang baboy. Aba, mukhang masarap ang ulam na niluto ng iyong ina. Amoy palang malinamnam na. Sabihin mo sa kanya, salamat sa pagkain dinala niya para sa akin. Pero teka, bakit hindi siya nagatin nito? Masama bang pakiramdam niya? Ay, hindi po. Marami lang po kasi siyang ginagawa sa bahay. Kaya ako na lang po ang inutusan niya. Sasagot pa sana si Pandita Guyong nang biglang may dumating. Magandang gabi po, Pandita Guyong. May dala po kami mga bihag. Napalingon si Simo sa likuran. Tumambad sa kanyang mga lalaking tagasunod ni Pandita Guyong na pinangungunahan ng tapat nitong tagasunod na si Umong. May kasama ang mga ito na 3 bihag na hindi niya matukoy kung babae o lalaki dahil natatakpan ng itim na tela ang mga ulo. Nakatali rin ang mga kamay ng mga ito. Maaari ka nang umalis, Simo. Pakisabi ulit sa iyong inang Cecilia na maraming salamat sa niluto niya. Sikasuhin ko lang muna ang mga bihag na dinala nila. Sige po, Pandita. Tutuloy na po ako. Habang papalayo ay napansin ni Simo na hinabol pa siya ng tingin ni Umong. Isang malamig at mapanuring tingin na nagpaangat ng balahibo niya. Nang makahanap siya ng tiyempo, dali-daling nagtago si Simo sa likod ng isang malaking puno. Hindi ko alam. Pero kinukutuban ako sa mga bihag na yon. Ito na ang pagkakataon ko para magsiyasat. Ngayon ko malalaman kung may ginagawang hindi tama ang Pandita. Lumapit pa si Simo ng kaunti sa kinatatayuan ni na Pandita Guyong at ng mga tagasunod nito. Doon niya nakita isa-isa na hinubad ni Umong ang mga telang nakatakip sa ulo ng mga bihag. Laking gulat ni Simo nang makita na mga babae ang mga ito at mukhang mga menor de edad. Mga babae. At mukhang mga bata pa. Ano kayang nagawang kasalanan ng mga yon? Mukhang hindi rin sila taga rito. Marahil, taga-Kapatagan. Maya-maya'y lumapit si Pandita Guyong sa mga bihag. Hinawakan ng ulo ng bawat isa at tila ba dinadasala ng mga ito. May mga salitang lumalabas sa bibig nito na hindi maunawaan ni Simo. Hindi yon ang katutubong wika ng kanilang tribo. Malalim yon at kakaiba. Tila isang banyagang wikang hindi pa niya kailanman narinig.
Inoorasyon na niya ang mga bihag. Ang mas nakapagpapakaba kay Simo ay nang makita niyang isinama ni Pandita Goyong at ni Umong ang 3 bihag papasok sa sagradong kuweba, isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal na pasukin ng kahit sino, pati na rin ang pandita. Ang ibang tagasunod ay nagsialisan na hanggang sa hindi na nakatiis si Simo. Dali-dali siyang sumunod hanggang sa bukana ng kuweba. Maingat, halos hindi marinig ang kanyang mga hakbang. May ginagawang mali si Pandita Goyong. Mahigpit na ipinagbabawal na pasukin ang sagradong kuweba. Pero ginawa niya. At dinala pa niya ron ang mga babaeng bihag. Pati na rin ang umong na yon. Ngayon makikita ko ang sikreto niya. Panginoon, naway wag nilang gawa ng kahalayan ang mga babaeng bihag. Kalabisan na yon. Isa na yung mabigat na kasalanan. Maingat na lumapit si Simo sa mismong bungad ng kuweba. Hanggang doon lang siya dahil may matatag siyang disiplina sa sarili. Kahit gustong-gusto niyang sumilip sa loob, pinigilan niyang sarili hanggang sa... Ano yun? Parang isang mapagis na hayop. At di nagtagal, umalingaw-ngawang nakakilabot na sigaw ng mga babae mula sa loob ng kuweba, kasabay ng mabangis na pag-angil ng nilalang na nasa loob. Panginoon, may nangyayari sa loob. May halimaw. May halimaw sa loob. May halimaw. Napaatras si Simo. Hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan na niyang umalis sa lugar na yon. Gulong-gulong kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng sagradong kuweba. Imbes na dumiretso sa bahay nila, ay nagpunta siya sa bahay ni Namayang. Tatahakan! Tatahakan! Mayang! Mayang! Simo yan ha. Gabing-gabi na. Ano kailangan niya? Pagbuksan mo ng pinto, anak. Baka may mahalaga siyang sasabihin sa atin. Bilisan mo. Opo, Ama. Mayang, mabuti't gising pa kayo. Kailangan ko makausap si Tatahakan. Oh, ba't hangos na hangos kasi mo? Halika mo na rito sa loob para makainom ng tubig. Salamat, Mayang. Oh, Simo. Nararamdaman ko may ibabalita ka sa akin. Kaya ka napasugod dito ng 10 oras ng gabi. Ano yun? Tatahakan, may nadiskubre po ako. Sige. Maupo ka rito. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang natuklasan mo. Gaya ng napag-usapan, ako po ang nagdala ng pagkain sa bahay ni Pandita Goyong. Maya-maya, Dumating ang mga tagasunod niya na pinangungunahan ni Umong. May dala silang 3 babaeng bihag. Pagkatapos, dinala nila Umong ang mga yon papasok sa loob ng sagradong kuweba. Anong sabi mo? Hindi ba't mahigpit na ipinagbabawal sa sino man ang pumasok sa kuweba na yon? Doon nananahan ang ating Panginoong Sukbal. Ay, nilalabag ni na Pandita Goyong at ng kanyang mga tagasunod ang pinakabanal na batas ng ating tribo. Hindi po doon nagtatapos ang natuklasan ko, Tatahakan. Mas nakakagulat pa ang isa sa mga nalaman ko. Ano? O ano nalaman mo? Napatingin sina Simo at Hakan kay Mayang nang makita nila ito na nakatayo sa harap nila. Bit-bit ang isang basong tubig na inilapag sa mesa.
magsalita kasi mo. Ano pa ang nalaman mo? May halimaw po sa loob ng kuweba. Ano? Halimaw? Totoo ba yung sinasabi mo? Doon nakatira ang Panginoong Sukbal. Paano magkakaroon ng halimaw doon? Totoo po ang sinasabi ko, tatahakan. May halimaw sa loob ng sagradong kuweba. Narinig ko ang mga sigaw ng mga babaeng bihag. At ang nakakakilabot na pag-angil ng aswang. Sa tingin ko, nilapa ng halimaw yung mga babae. Paano magkakaroon ng halimaw doon? Pwera na lang kung may inililihim si Pandita Guyong sa buong tribo. Kung totoo yon, nanganib tayo. Pati ang buong tribo, Ama. Ano gagawin natin? Hindi tayo maaaring magpadalos-dalos. Kailangan natin ng konkretong ebidensya para mapatunayan ang sinasabi mo, Simo. Bukas ng gabi, pupuntahan natin ang kuweba. Titignan natin mismo kung totoo nga ang narinig mo. Ipapaalam ko rin ito kina Kadyo at sa iba pang pinagkakatiwalaan ko rito sa tribo. Pero Ama, handa po ba talaga kayong suwayin ang batas ng ating tribo? Mas gugustuhin ko ng sumalungat kaysa hayaang manganib ang buong tribo. Kung hindi na kayo mapipigilan, mag-ingat kayo ni Simo, Ama. Hindi mo na kailangang sabihin pa yan, Mayang. Iingatan ko talaga ang sarili ko. Para sa'yo. Tama na yan. Mas mabuting umuwi ka na, Simo. At huwag na huwag mong ipagsasabi ang mga nakita at narinig mo, lalo na sa iyong ina. Alam mo namang panatiko siya ni Pandita. Makakaasa po kayo, tatahakan. Wala akong pagsasabihan na kahit sino. Kinaumagahan, pinuntahan ni Hakan ang bahay ng kaibigan niyang si Kadyo upang ibalita ang natuklasan ni Simo. Ngunit, nawawala raw si Kadyo ayon sa asawa niya. Mula pa nang umalis siya kahapon ng hapon, hindi na raw siya nakabalik. Kinakabahan ho ako. Hindi ho kaya may kinalaman ng pagkawala ni Kakadyo sa lihim niyang pag-iimbestiga kay Pandita Guyong? Baka nahuli siya ni Pandita Guyong habang nagmamatsyag. At baka may masama nang ginawa sa kanya. Baka pinalapa na siya sa halimaw na nasa loob ng kuweba. Ay, nakababahala na ito. Mamaya ay tutuloy tayo sa kuweba, Simo. Kahit anong mangyari, kailangan nating malaman ang totoo. Nakahanda po ako, tatahakan. Hindi ko man alam ang naghihintay sa atin sa loob ng kuweba. Hindi ako uurong. Sapagkat kung hindi tayo kikilos, sino pa? Kung may mga buhay na nanganganib, hindi tayo dapat manahimik. kinagabihan, itinuloy nila ang balak na pasukin ang sagradong kuweba. Kasama nila ang ilan sa mga matatanda sa tribo na kaibigan ni Hakan, habang abala si Pandita Guyong at ang mga tagasunod nito sa paghahanda para sa nalalapit na pag-aalay. Walang gagawa ng kahit anong ingay, mga kasama, upang walang makahalata sa gagawin natin. Simo, wala nang atrasan ito. Aaminin ko po, kinakabahan po ako, tatahakan. Pero hindi ako pwede magkamali. May halimaw talaga dyan sa loob. Ay, alam ko. Kaya nga, nagbaon tayo ng mga sandata at pangontra. Kung sakaling totoo nga na may halimaw, sana'y patawarin tayo ng ating Panginoong Sukbal sa gagawin nating ito. Ngayon pa lang, humingi na tayo ng tawad sa pagpasok sa kanyang sagradong tahanan. Ginagawa lang naman natin ito upang matiyak ang kaligtasan ng ating tribo. Nasa bungad pa lang sila ng kuweba nang may marinig silang boses mula sa loob. Panginoon, ito na po ang aming alay ngayong gabi. Bukod pa po yan sa dadali namin sa iyo sa araw ng pag-aalay. Si Pandita Guyong yun ah. At ano yun? Kinakausap niya ang ating Panginoon. At anong ibig niyang sabihin na nag-aalay siya? Kahit hindi pa araw ng pag-aalay.
Malalaman natin yan. Tara, mga kasama. Pagpasok nila sa kuweba, agad nilang nakita na may liwanag na nagmumula sa di kalayuan. Tatahakan. Ayun, may liwanag doon. Shhh! Hinaan mo ang boses mo at baka marinig tayo. Tara, lapitan natin. Dahan-dahan silang lumapit sa pinanggagalingan ng liwanag. Maya-maya ay tumambad sa kanila ang mga pamilyar na muka. Si Pandita Guyong at ang pinagkakatiwalaan nitong tagasunod na si Umong. Nanlaki din ang kanilang mga mata sa nakita nilang kakaibang nilalang. Panginoon, ano ang nilalang na yan? Isa yang aswang. Paano nagkaroon ng aswang dito? At ano ang kinalaman ni Pandita Guyong sa halimaw na yan? Kitang-kita nila ang nakakatakot na anyo ng aswang na nasa loob ng kuweba. Isa itong taong ahas, makintab ang balat na parang may kaliskis, payat ang katawan, mahaba ang leeg at may matutulis na mga kuko. Ang mga mata nito ay pula at nanlilisik, habang ang dila ay mahaba at hati sa gitna, gaya ng sa tunay na ahas. Matutulis din ang mga pangil nito na tila handang umatake ng biktima. Laking gulat din nila nang makita ang isang babaeng nakaluhod sa harap ng aswang, nakatulala at wari wala sa sarili. Panginoong Sukbal, sana'y magustuhan ninyo ang inihanda naming hapunan para sa iyo. Huwag kayong mag-alala. Marami pa pong paparating. Lalo na kapag dumating na ang araw ng pag-aalay. Sisiguraduhin ko po na ang mapipili ko sa taong ito ay ikasisiyan ninyo. Pangako niyo lang sa akin ang patuloy na pag-unlad ng aming tribo. Kumain na po kayo, Panginoon. Hindi ko inakala na kayang gawin ni Pandita Guyong ang ganitong kademonyuhan. Bakit niya tinatawag na Panginoong Sukbal ang halimaw na yan? Saan ang galing ang nilalang na yan? May ginagawa palang kasamaan si Pandita Guyong, tatahakan. Napakalaking kasalanan nito sa tribo natin. Nag-aalay sila ng tao para gawing pagkain ng halimaw na yan. At yun din pala ang ginagawa nila kapag sumasapit ang pag-aalay. Mga walang hiya sila. Matagal na kaya nila itong ginagawa? Kung matagal na nila itong ginagawa, ibig sabihin, hindi totoo na siniswerte ang mga nawawalang babae sa ating tribo. Hindi sila pinipili para bigyan ng biyaya. Pinipili sila para ialay sa halimaw na yan. Nanganganib ang ating mga kababaihan. Ano pong gagawin natin, tatahakan? Hindi tayo basta susugod. Kailangan natin pagplanuhan ang ating hakbang. Hindi dapat matuloy ang pag-aalay. Tara na, umalis na tayo rito. Baka makita pa nila tayo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan at tuklasan. Kumpirmado, may kasamaan ng ginagawa ang kanilang pandita. Pinaniwala sila nito na ang mga babaeng pinipili sa kanilang tribo ay maswerte dahil ang mga ito raw ang napili upang tumanggap ng biyaya mula sa kanilang itinuturing na Panginoon tuwing araw ng pag-aalay. Ngunit isa pala itong malaking kasinungalingan. Ang mga babaeng bigla na lamang nawawala na inakala nilang nabigyan ng magandang buhay ay inaalay pala sa aswang bilang pagkain. Ngunit paanong nangyaring ang aswang na yon ang siyang tinatawag nilang Panginoon at sinasamba ng kanilang tribo hanggang sa may biglang naalala si Hakan. Hindi ito maaari. Bakit po tatahakan?
Maaari kaya na ginamit ni Guyong ang karunungang itim na matagal nang itinatago ng kanilang pamilya. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang dating pandita ng ating tribo na si dating pandita Turko, ang ama ni Guyong, ay isang mabuting pinuno at tagapayo sa ating komunidad noon. Isa rin siya sa aking matatapat na kaibigan. Ngunit ang hindi alam ng iba, ang kanilang pamilya ay may itinatagong madilim na lihim. Anong madilim na lihim yung tatahakan? Ang mga magulang ni dating pandita Turko ay may kakayahan na tumawag ng mga nilalang ng kadiliman mula sa ibang dimensyon. Totoo po bang sinasabi nyo? Ibig sabihin, mga kampon sila ng dilim? Ang kanilang pamilya ay may natatanging kakayahang makipag-ugnayan sa mga nilalang ng kadiliman mula sa kabilang mundo. Kaya rin nilang dalhin ang mga ito sa ating mundo upang maghasik ng lagim. Ngunit sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng kasamaan, pinili nilang itago ito at protektahan ang ating tribo laban sa mga nilalang na yon. Isa itong mabigat na responsibilidad na ipinamana sa bawat henerasyon ng kanilang angkan. At kalaunan ay naipasa kay Turko. Ngunit nang siya'y pumanaw, hindi ko na alam kung kanino niya ito iniwan. Maaaring ipinagkatiwala niya ang karunungan kay Guyong upang ipagpatuloy ang pagtatago nito. Pero ginamit ito ni Guyong sa kasamaan. Kaya mayroong aswang ngayon dito sa atin. Siya ang tumawag sa aswang mula sa kabilang mundo, tatahakan, para maghasik ng lagim dito sa atin. At ang mas masahol pa, ginamit pa niya ang pangalan ni Panginoong Sukbal para isakatuparan ng masama niyang balak. Pinaniwala niya tayong lahat na swerte ang dala ng ating Panginoon sa tuwing sasapit ang pag-aalay. Yun pala ay sumpain siya ng ating Panginoon. Hindi tayo papayag na magpatuloy ang kasamaan niya. Kung ginamit niya ang pangalan ni Panginoong Sukbal sa kanyang baluktot na layunin, tungkulin natin ngayon na itama ang pagkakamaling yon. Ipapaalam natin sa buong tribo ang kanyang kataksilan. Tama po kayo, tatahakan. Hindi natin hahayaang marumihan ang pangalan ng ating Panginoon. At lalong hindi natin hahayaang lamunin ng kadiliman ang ating tribo. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nilang nasa labas si Mayang. Kausap ang asawa ni Kadyo. Umiiyak ang babae kaya agad nila itong nilapitan. Halatang may hindi magandang nangyayari. Oh, Dinyang, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Ama, kung may masamang nangyari kay Kakadyo. Anong nangyari kay Kadyo, Mayang? May nakakita raw po ng mga damit ni Kakadyo sa kakauyan. Pero hindi nakita yung katawan niya. Nawawala siya. At may mga bakas ng dugo sa paligid. Parang may nangyaring masama sa kanya. Ano? Parang alam ko na kung sino ang may kagagawan nito. Ang mabuti pa mga kasama, ihatid niyo muna si Dinyang sa kanilang bahay. May pag-uusapan lang kami ni Namayang at Simo. Tandaan niyo, wala munang makakaalam ng natuklasan natin ngayong gabi. Pagplaplanuhan muna natin kung ano ang susunod nating hakbang. Dinyang, huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan upang mahanap ang iyong asawa. Nang makaalis na ang kanilang mga kasama, dali-dali silang pumasok sa loob ng bahay para kausapin si Mayang. Anak, may mahalaga tayong pag-uusapan. Mukhang seryoso ho yan Ano pong nangyari sa pag-iimbestiga niyo? May karimari-marin kaming natuklasan doon sa kuweba, Mayang. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Maupo ka na muna, anak. Importante ang sasabihin namin sa iyo.
Ama, kinakabahan ako. Tungkol saan ba to? May natuklasan kami, anak. Tama ang hinala namin. May ginagawang kasamaan si Pandita Guyong. Niloloko niya tayo at ang ating mga katribo. Paanong niloloko? Nagtatago siya ng aswang sa Kuweba Mayang. Ano? Aswang? Paano nangyari yun? Pinaniwala niya tayong lahat na ang mga babaeng pinipili niya para sa pag-aalay ay nagiging maganda ang buhay, kaya bigla na lang nawawala. Pero ang totoo, ang mga babae ay ginagawa niyang alay at ipinakakain sa aswang na tinawag niya mula sa kabilang mundo. Malakas din ang kutob kong may kinalaman siya sa pagkawala ni Kadyo. Baka nahalata ni Pandita Guyong na lihim siyang iniimbestigahan nito. Kaya inunahan niya na si Kadyo. Maaaring pinatahimik niya si Kadyo bago pa ito magsiwalat ng katotohanan. Maaaring ipinakain na rin ni Pandita Guyong si Kadyo sa aswang. Malaking posibilidad na mangyari yun, Simo. Kaya siya bigla na lang nawala dahil nadiskubre niya ang lihim ni Pandita Guyong. At ngayon, ang kinatatakutan ko, baka hindi lang si Kadyo ang biktima. Baka marami nang nauna sa kanya na hindi natin alam. Ibig sabihin, bawat taon, bawat babaeng pinili niya para sa pag-aalay, lahat sila ay pinain sa halimaw na yun? Ganun na nga, Mayang. Hindi nila natanggap ang biyaya, kundi kamatayan. Isang bangungot na binalit ng kasinungalingang sinasabing kalooban daw ng Panginoong Sukbal. Hindi makapaniwala si Mayang sa mga narinig. Para bang gumuho ang mundong ginagalawan niya. Ipinaliwanag ni Hakan sa kanyang anak kung paano nagkaroon ng aswang sa kanilang komunidad at ang lihim na matagal nang itinatago sa kanila. Hindi manguya ng kanyang isip ang katotohanang ibinunyag ng kanyang ama at ni Simo. Pero bakit niya ginagawa yun? Bakit niya pinagtataksila ng tribo natin? Walang kapatawaran ng ganong kasamaan. Hindi natin siya hahayaan na ipagpatuloy ang baluktot niyang gawain. Plano namin ni Simo na isiwalat ang totoo niyang pagkatao sa mismong araw ng pag-aalay. Ama, kailangan din nating malaman kung sino ang pipiliin ni Pandita Guyong para sa nalalapit na pag-aalay. Kailangan mailigtas natin ang susunod niyang pipiliin. Ang tanong, sino kaya ang pipiliin niya? Bukas na ang araw ng pagpili. Paano kung ang susunod niyang mapili ay isa sa mga taong malapit sa atin? Paano kung... Hindi namin hahayaang mangyari yun, anak. Kung yan ang kinatatakutan mo, magkakamatayan muna kami bago pa nila magawa yun. Mas lalong hindi ako papayag, Mayang. Magkakaalaman kami ni Pandita Guyong kapag nagkataon. Kinaumagahan, maagang pinatawag ni Pandita Guyong ang buong tribo upang ihayag kung sino ang mapalad na babaeng napili para sa nalalapit na araw ng pag-aalay. Nagtipon ang lahat sa pulungan. Ang ilan ay sabik na sabik ng malaman kung sino ang maswerteng babae sa taong yon. Habang ang iba'y hindi maitago ang kaba. Sapagkat kung ang kanilang kaanak na babae ang mapili, alam nilang hindi na nila ito kailanman muling makikita. Ipinatawag ko kayong lahat ngayong araw upang i-anunsyo kung sinong mapalad na babae mula sa ating tribo na siyang mabibiyayaan ng Panginoong Sukbal sa araw ng pag-aalay. Sa pagpiling ito, ang ating tribo ay muling pagpapalain ng kasaganaan, kapayapaan at proteksyon mula sa mga salot ng kalikasan. Kaya tanggapin natin ito ng buong puso bilang banal na kalooban ng ating Panginoon. Ang kapal ng mukha ng hayop na ito. Akala mo, talagang may malasakit sa tribo natin. Pero ang totoo, isa siyang demonyo. Ginagamit lang niya ang pangalan ni Panginoong Sukbal para pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Inahan mo yung boses mo, Simo. Baka may makarinig sa'yo. Pasensya na, Mayang. Pero hindi ko na talaga mapigilan ang galit ko sa traitor na yan. Uminahon kasi mo. Huwag kang magpapahalata. Hindi na rin naman magtatagal ang kasinungalingang yan.
Nakausap ko na ang ibang matatandang miyembro ng ating tribo. May plano na kami at kailangan ko ang tulong mo doon. Makakaasa kayo sa akin, tatahakan. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ang maswerteng babae na aking napili para sa pag-aalay ngayong taon ay walang iba kundi si Mayang, ang anak ni Hakan. Laking gulat ni Hakan, Mayang at Simo sa mga salitang binitiwan ni Pandita Goyong. Para kay Mayang, tila siya'y binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano? Ako? Ano? Bakit ang anak ko? Hindi ako papayag sa gusto mo, Pandita Goyong! Napatingin sa kanila ang buong tribo. Kita sa mga mata ng bawat isang gulat, pagtataka at kaba. Samantala, hindi maikakailang dismaya na unti-unting sumilay sa muka ni Pandita Goyong. Tinatanggihan niyo ba ang biyayang ibibigay ng ating Panginoong Sukbal? Oo! Dahil isa kang sinungaling! Isa kang mangloloko! Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ang ating pandita. Tumahimik ka, Umong. Kasabwat ka rin sa masamang gawain ni Pandita Goyong. Ilang inosente na ang nawala dahil sa inyong kasinungalingan. At ngayon, gusto niyo pang dagdagan? Hindi na kami mananahimik. Panahon na para ilantad ang tunay niyong mukha sa harap ng buong tribo. Sa biglaang pagsisiwalat ni Simo ay nagbulungan ng mga tao. Gumapang ang tensyon sa paligid. Nilakasan na ni Simo ang loob. Wala nang atrasan. Wala na silang pagpipilian, kundi ang ihayag ang katotohanan. Eka, ano pinagsasasabi mo, anak? Hindi mo na iginalang si Pandita Guyo. Isa siyang haligi ng ating tribo. Isang kalapastanganan na ginagawa mo. Masamang tao siya, ina. May ginagawa siyang kalokohan. Pinagtataksilan niya ang tribo. Ano ang dahilan ng inyong mga paratang? Wala naman akong ginawang masama sa inyo para pagsalitaan niyo ako ng ganyan. Akala niyo ba patuloy niyo maloloko ang ating tribo? Nagkakamali kayo. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Anong ibig mo sabihin? Bistado ka na, Pandita Goyong. Pinapalabas mong swerte ang babaeng mapipili sa taunang pag-aalay. At kunwari bibigyan ng biyaya ng Panginoong Sukbal. Pero ang totoo, gumagawa ka ng kawalang hiyaan. Mga kasama, hindi totoong nabibigyan ng biyaya ang mga babaeng nawawala sa ating tribo. Ipinapakain at ginagawang alay ni Pandita Goyong ang mga babae sa aswang na itinatago niya sa sagradong kuweba. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao sa narinig. May halong takot at pagdududa. Ang ilan ay nagtinginan, may mga matatandang napailing at ang iba na may napamura sa gulat. Agad namang umalma si Pandita Goyong. Anong pinagsasabi ninyo? Anong aswang? Anong klaseng paninira to, Hakan? Simo, bakit nyo itong ginagawa sa akin? Maniwala kayo sa amin, mga kasama. Kung gusto niyong malaman ng totoo, sama-sama tayong magpunta sa kuweba. Doon natin puputulin ang kasamaan. Doon natin pupuksain ang aswang. Anong ibig sabihin nito, Hakan? Bawal ang pumasok sa kuweba. Sagrado yun. Yun ang tahanan ng ating Panginoong Sukbal. Kapag nilapastangan ninyo ang banal na lugar, isusumpa kayong lahat. Huwag kayong magdala ng kapahamakan sa buong tribo. Ang kapal din ng mukha mong sabihin na bawal pumasok doon. Eh pumapasok nga kayo ni Umong doon. Nagdala pa kayo ng mga babaeng bihag sa loob ng kuweba para ipakain sa alaga mong aswang. Maghinay-hinay ka sa mga ibinibintang mo, Simo. Baka pagsisihan mo yan. Bago pa kami magsisi, kayo muna ang mananagot sa mga pinagagagawa nyo. Ngayon, sigurado na kami. Hindi nyo pinalaya ang mga bihag ng tribo. Ginawa nyo silang pagkain ng aswang. At pati kay Kadyo, sigurado may kinalaman din kayo sa pagkawala niya. Sumusobra na kayo, mga lapastangan.
Pati ba naman ang pagkawala ng lalaking yon, ibibintang niyo sa akin? Nawawala si Kadyo. At ikaw ang may kagagawan. Marahil ay nalaman mo na palihim kanyang iniimbestigahan. Kaya pinalapa mo rin siya sa aswang. Hindi ka man lang naawa sa asawa at mga anak niyang naiwan. Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Kadyo. Pero sige, malaya kayong pumasok sa kuweba. Tignan niyo mismo kung nandun nga ang aswang na sinasabi ninyo. At kapag wala kayong nakita, ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Dahil kayong dalawa ang magbibigay linaw sa buong tribo kung bakit kayo nagkakalat ng kasinungalingan. Hindi mo kami malilinlang, Pandita. Gusto mong papuntahin ng mga tao doon para lapain ng aswang. Hindi mo kami maloloko. Yun lang ang paraan para mapatunayan yung akusasyon niyo sa akin, di ba? Kung gusto niyong malaman ng totoo, pasukin niyo ang kuweba. Kahit pinagbabawal ito ng ating Panginoon. Nagpa siya ang mga kalalakihan ng tribo na puntahan ang sagradong kuweba. Yun na lang ang tanging paraan para malaman kung totoo nga ang paratang laban kay Pandita Guyong. Sina Hakan at Simo ang mangunguna. Dala ang matinding layunin na ibunyag ang itinatagong lihim ng Pandita. Magdala kayo ng mga sandata at pangontra laban sa aswang. Kailangan nating mapatay ang halimaw na yon. Magdudulot yun ng kapahamakan sa ating tribo. Tama si Tata Hakan. Nakakakilabot at malakas ang aswang na yon. Kailangan tayo maging handa. Puksain natin ito. Nanganganib tayong lahat. Pagdating nila sa bungad ng kuweba, sabay-sabay muna silang lumuhod at humingi ng tawad sa Panginoon dahil sa gagawin nilang pagpasok sa tahanan nito. Samantala, tahimik lang na nakasunod sa kanila sina Pandita Guyong at Umong. Wala man lang kaba sa kanilang mga mukha. Pumasok ang mga kalalakihan sa kuweba. Dinalugad nila ang bawat sulok. Kinakabahan pero determinado. Ngunit wala silang natagpuang aswang. Oh, nasa na ang aswang na sinasabi ninyo? Nakita niyo na ang bawat sulok ng kuweba. Pero wala naman kayo nakita, di ba? Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo, mga kasama? Sandali. Nasaan na ang aswang? Sigurado kaming nandito yon. Malamang, itinago niyo lang yung aswang sa kung saan. Para hindi namin maabutan, ano? Sino ngayon ang sinungaling? Paniniwalaan niyo pa ba ang kasinungalingan nila? Ako na matapat na namungunot tagapayo ng ating tribo ay gagawa ng kasamaan. Sa kabila ng aking maayos at mabuting paglilingkod, ito ang igaganti niyo sa akin. Nagbabase lamang kayo sa haka-haka at walang matibay na ebidensya. Mga kasama, kayo na ang humusga. Pero isipin niyo, sino ba talagang gumugulo sa kapayapaan ng ating tribo? Ako o sila? Anak, ano ba itong ginagawa niyo? Bakit niyo sinisiraan si Pandita Guyong? Kilala natin ang kanyang pamilya, lalo na ang nasirang ama niya. Mabubuti silang tao. Ikaw naman, Hakan, bakit mo dinadamay ang anak ko sa paninira sa Pandita? Sila, nagsasabi kami ng totoo. Kitang-kita namin ni Simo at ng iba naming kasama ang aswang dito sa loob ng kuweba. At may kinalaman doon si Pandita Guyong. Sige nga. Sino sa mga kasamahan natin ang nakakita sa aswang bukod sa inyo ni Simo? Mga kasama, hindi ba't nakita natin ang aswang dito sa kuweba? Ikaw, Gimo, kasama ka namin. At ikaw rin, Oka. Nasaksihan mo kung paano nilapan ng aswang ang babae sa loob ng kuweba. Teka lang. Bakit ni isa sa inyo ayaw magsalita? Lahat tayo, sama-sama nating nakita kung paano nilaman ng aswang na may mukhang taong ahas ang babae. Ano ngayon? Mananahimik na lang ba kayo? Nasa na mga kasama niyong nakakita ng aswang? Wala, di ba? Sinungaling kayong dalawa. Lahat ng sinasabi nila, puro kasinungalingan lang. Isang palabas para siraan ako at manggulo sa ating tribo. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa mga kasama namin? Anong sinabi mo sa kanila para hindi sila magsalita? Tinakot mo sila, ano? Huwag kayong matakot sa kanya. Sabihin niyo ang totoo. Hindi kayo nag-iisa. Kasama niyo kami. Kung patuloy kayo mananahimik, lalo lang lalakas ang loob ng tulad niya. Ito na ang panahon
para tumayo tayo at ipaglaban ang katotohanan. Hindi sinungaling ang ama ko at si Simo. Matagal nang tapat sa ating tribo ang aking ama. Wala siyang dahilan para magsinungaling. Tumahimik ka, Maya. Huwag mong pagtakpan ang iyong ama. Nilason niya ang isip ng anak ko para siraan si Pandita Guyong. Maniwala ka, ina. Si Pandita Guyong ang masama, hindi si Tatahakan. Ang totoo, may itinatago pang lihim ang taong yan. Hindi na naituloy ni Simo ang kanyang sasabihin dahil nawalan na siya ng malay. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Aling sila, tulungan niyo ako! Huwag ko kayo maniniwala sa kanya, siya po totoo sinungaling! Walang kasalanan si Pandita Guyong. Siya ang kanang kamay ng ating Panginoong Sukbal. Kaya siya lang ang aming paniniwalaan. Sa akin kayo makinig! Pinatay niya ang inyong anak na si Simo. Pinatay din niya ang aking ama. Siya ang tunay na masama. Siya ang hindi nagsasabi ng totoo. Maniwala kayo! Ako ang paniwalaan niyo. Hindi ka na niya papakinggan dahil nasa ilalim na siya ng aking kapangyarihan. Tama ang sinabi sa akin ni Ama. Ginamit mo sa kasamahan ang tinatagong kaalaman ng pamilya mo. Ginamit mo ito para tawagin ang nilalang ng dilim na sinasabi mong Panginoon. Oo, tama ang iyong gunggong na ama. Ginamit ko nga ang itim na karunungan ng aking angkan. Hindi ko sinunod ang aking ama na itago ito dahil ginamit ko ito para tawagin mula sa kabilang mundo ang isang napakalakas na aswang. Isang aswang na magbibigay sa akin ng karangyaan at walang hanggang buhay. Hindi ako katulad ng aking ama. Mas gusto kong umunlad pa at magkaroon ng mahabang buhay na kanyang ipinangako sa akin. Kaya nakipagkasundo ko sa kanya. At ang kapalit, ang pag-aalay ng mga tao, lalo na ng mga babae na paborito niyang kainin. Napakasama mo! Wala kang konsensya, traitor ka! Ginamit mo pa ang Panginoong Sukbal at ginamit ang malinis niyang pangalan sa kawalang hiyaan mo! O di ba? Napaniwala ko kayong lahat na siya talaga ang Panginoong Sukbal? Ginamit ko lang ang paniniwala niyo sa inyong Panginoon para mas madali kayong mauto. Hindi kasi ako kasing tanga ng aking pamilya eh. Nasa akin na ang kapangyarihan. Papakawalan ko pa ba? At dahil sa pakikialam ng iyong ama at ni Simo, isusunod na kita sa kanila. At sa mga babaeng napili ko at sa mga biyag na nawawala, ipapakain din kita sa aswang. Wag! Wag! Habang hawak-hawak ng isang lalaking isang braso ni Mayang at hawak naman ni Umong ang kabila, pilit siyang hinihila ng dalawa papasok sa sagradong kuweba. Sa loob nito, isang nakapangingilabot na nilalang ang naghihintay, ang aswang na animoy taong ahas. Nakaupo ito sa bato at mukhang takam na sa susunod na biktima. Sa isang iglap, nagtagpo mga mata ni Mayang at ng aswang at sa puso niya ay sumiklab ang matinding takot. Tulungan niyo ako! Ayaw ko maging biktima ng aswang na yan. Tulungan niyo ako! Mabuti na lang at itago namin ni Umong ang aswang, kaya hindi niya siya nakita kanina dito sa loob ng kuweba. Pero ngayon, nandito na ulit siya. Gutom na siya at ikaw ang pagkain niya ngayon. Malapit ng sunggaba ng aswang si Mayang nang biglang Ang akala mo ba? Papayag kami na ipalapa mo sa halimaw na yan ang mahal ko? Nagkakamali ka! Hudas ka! napalingon ang lahat sa kanilang likuran at tumambad ang isang nakakagulat na tagpo. Si Simo na buhay na buhay. Kasama niya si Hakan at ilang matatapang na kalalakihan mula sa kanilang tribo. Ang akala mo siguro, natakot mo na ang lahat ng kasamahan namin, ano? Nagkakamali ka, Guyong! Hindi lahat natakot sa'yo! Ano? Di niyo ako sinunod? Mga walang hiya kayo. Bakit binuhay niyo pa ang dalawang yan? Di bang sabi ko sa inyo, dispatchahin niyo na yung mga yan dahil panira sila sa tribo natin? Hindi ba kayo natatakot na maparusahan ng ating Panginoon sa ginawa niyong pagtulong sa kanila? Hindi ka na nila pakikinggan, Guyong! Napagtanto na nila na pinaiikot mo lang sila at ginagamit sa masama mong gawain. Kaya katapusan mo na ngayon, Guyong!
Walang ano-ano ay malakas na itinulak ni Simo si Pandita Guyong palapit sa kinahupuan ng aswang. Laking gulat ng lahat nang bigla itong lapain at kainin ng buo ng aswang. Huwag! Hindi ako ang kalaban! Huwag! Huwag! Habang nilalamon ng aswang si Guyong, unti-unting nagbalik sa katinoan ng mga kasama nilang nawala sa sarili. Pati si Umong ay naguguluhan at halatang nagsisisi. Ginamitan pala sila ni Pandita Guyong ng kapangyarihang itim upang mapasunod sa lahat ng kanyang kagustuhan. Maging ang ina na Simo na si Aling Sila ay takang-taka sa mga pangyayari. Anong nangyari? Bakit tayo nandito sa loob ng kuweba? Pinagbabawal na lugar ito, hindi ba? Dahil dito ang tahanan ng ating Panginoong Sukbal. Teka, ano yan? Aswang! Aswang! Lumabas na tayong lahat! Mga kasama, bilisan nyo! Habang abala pa ang aswang sa pagkain kay Guyong! Akala ko napahamak na kayo ni Ama Simo. Sobrang nag-aalala ko sa inyo, buti na lang nakaligtas kayo. Oh, nandito na kami. Huwag ka na umiyak. At saka, tama bang narinig ko? Nag-aalala ka rin sa akin, Mayang. Siyempre naman, mahal kita. Talaga? Ibig sabihin, pwede na tayo magpakasal? Hoy, Simo. Ang pagtuunan mo muna ng pansin ay kung paano tayo makakalabas ng ligtas sa kuweba na ito. Sa kanayang landian yun ng anak ko. Paglabas nilang lahat sa kuweba, laking gulat ni Mayang nang makitang nakahandang mga pampasabog. Nasa paligid ang ilang mga lalaking katribo, abala sa pag-aayos ng mga ito. Ama, ano yan, mga pampasabog? Isa yan sa mga plano namin ni Nasimo, anak. Ang pasabugin ng kuweba kung saan nagtatago ang aswang upang tuluyan na itong mapuksa. Nagtulong-tulong na ang buong tribo sa pag-aayos ng mga pampasabog at ilang saglit lang. Hindi na makakatakas pa ang aswang. Siguradong nagkagutay-gutay na ang katawan niya. Wala na ang salot sa ating tribo. Mabuhay si Akan at ang aking anak na si Simo. Kung hindi dahil sa tulong nila ay hindi mapupuksa ang aswang. Ginawa lang namin ang nararapat. Ligtas na tayo mula sa kapahamakan, mula sa aswang, at sa mapagpanggap na pandita. Naipagiganti na din natin ang mga kasamahan at iba pang taong naging biktima nila. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo, mahal ko. Salamat sa inyo, Ama. Simo, tama ang mga kasama natin. Kundi dahil sa inyo, hindi mabubunyag ang madilim na sikreto ni Pandita. At hindi mamamatay ang aswang. Para sa akin kayo ang aming tagapagligtas. Ipinaliwanag ni Hakan sa buong tribo ang punot dulo ng mga pangyayari at hindi makapaniwala mga ito na nagawa ni Pandita Guyong na ipahamak ang sariling tribo na kanyang kinabibilangan. Mula noon ay naging tahimik na ang kanilang komunidad. Napagpasyahan ang kanilang mga kasamahan na hiranging bagong pinuno ng tribo si Hakan dahil sa kanyang ipinakitang katapangan. Pinuri rin si Simo dahil sa pagtulong nito kay Hakan na maisiwalat ang totoong kulay ng Pandita. Hindi nagtagal, ikinasal sina Mayang at Simo at bumuo ng isang masayang pamilya. Isa sa naging bunga ng kanilang pagmamahalan ay si Nanay Sita. Ang natutunan ko sa kwentong ito ay ang kahalagahan ng paninindigan na kapag nais mong itama ang mali, dapat mo itong ipaglaban ng buong tapang kahit gaano pa ito kapanganib. Dahil ang tunay na katapangan ay ang pagtindig para sa tama kahit ikaw na lamang ang natitirang lumalaban. Samantala,
Ipinangako ko kay Nanay Sita na hindi ko na uulitin ang ginawa kong pagkuha ng gamit nila. Kahit alam kong sa ibang pagkakataon ay magagawa ko ulit ito dahil sa aking kondisyon, pipiliin ko pa rin gumawa ng tama. Kung nagawa ni Hakan, Simo at Mayang na lumaban para sa tama, alam kong kaya ko rin. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang sa muli, nagmamahal, Ami.